Sa bawat sulok ng Pilipinas, may mga kabataang naglalakad sa landas na hindi laging tuwid at hindi laging maliwanag. Para sa ilan, ang pag-aaral ay simpleng bahagi lamang ng araw. Pero para sa iba, ito ang ilaw na kailangang habulin sa gitna ng pagod, trabaho at pangarap. May mga estudyanteng kumakayod bago makapasok. May ina na paulit-ulit nagtatangkang itaguyod ang anak. At may mga kabataang may kaya, ngunit hindi pa rin ligtas sa hamon ng edukasyon. Dito sa KMJM, sisilipin natin ang likod ng bawat diploma, ang pawis, sakripisyo at pag-asang hindi nakikita sa mga larawan. Hindi lang ito problemang Pilipino. Problema ito ng buong mundo. Kaya itinatag ang Sustainable Development Goal 4 o SDG 4, kalidad na edukasyon para sa lahat. Pantay na oportunidad, walang maiiwan, edukasyong abot ng lahat, bata man o matanda. Ayon sa United Nations, layunin ng SDG 4 na bigyang pagkakataon ang bawat tao na makapagtapos ng libreng basic education, magkaroon ng access sa kolehiyo, vocational skills at patuloy na pagkatuto. Pero, kamusta nga ba ang edukasyon sa Pilipinas? At paano ito nararamdaman ng mga estudyante mula sa may kaya hanggang sa kumakayod sa gabi at nag-aaral sa umaga? Hello, I'm Ryan Christian C. Manyo from Bachelor of Secondary Education, major in Social Studies. Good morning, my name is John Michael D. Tageg from BSTM 3B. Hello po, ako po si Crazy Clarice P. De Leon, third year Tourism Management student. Ako si Roberto de la Cruz. Ako nga pala si Edsel Paita. Ako si Sir Edil Larin. Ako ang puno ng bahay sa Liksikan ng Bulacan. Ako nga pala si Giancarlo S. Gabriel and I am a member of the faculty sa College of Social Sciences and Philosophy under the Department of Social Sciences. Halina't alamin natin ito gamit ang boses ng mga taong may iba't ibang laban. Ngunit may iisang pangarap. Para sa ilang estudyante, ang edukasyon ay hindi lang pangarap. Ito ay misyon. Currently working as a student assistant since grade 8. So, probably around 9 years na. So, yun, nagtatrabaho na ako since then. Paiba-iba yung trabaho ko. Yung iba sideline, yung iba every summer job. To support myself na rin sa mga, para hindi na ako nakakadagdag ng gastos sa pamilya ko. So in my experience, wala pa namang challenges. Siguro, meron man, mga maliliit lang ako sa klase kasi kailangan kong tapusin yung records, lahat ng dapat checkan. Kailangan ma-meet ko yung deadlines ko in work. At the same time, yung deadlines ko, academically. Then, to achieve quality education is that for them to just study well. Diba? Parang sa atin, mag-aaral ka na lang ng mabuti. Kailangan mag-focus ka na lang sa pag-aaral. Wala ka nang ibang iintindihin, kundi yung pag-aaral. So, tama na yung diskarte. Kailangan din na tayo mamimili kung diskarte o diploma. Kasi, alam naman natin the real world na diploma is a thing. Ito yung edukasyon na kailangan natin. Ito yung edukasyon na deserve natin. Ito yung dapat na kakamta natin. Ito yung natatamasa natin by this age, by ganyan, by high school. Kasi based on our rights, karapatan natin siya. Dapat hindi siya nagiging privilege yung edukasyon. Hindi na dapat pag dumidiskarte para mahirapan. Mahirapan man tayo dapat sa sarili na lang natin. Kasi yung effort na ibubuhos natin, kaya natin bigay 100% kung wala na tayo ibang bagay na inintindi. I've been balancing my studies and work for almost 7 months. Syempre, sobrang importante ng education for me kasi bago naman ako pumasok ng bulso, yun talaga yung pinaka ine-aim ko na makatapos lang. And then, nung dumating yung time na hindi ko na kayang supportahan yung sarili ko, nag-work na ako. Syempre, sobrang hirap na i-balance yung oras ko sa school and pag-work. And then, marami kang kailangan i-sacrifice, including your rest and then your sleep, ganyan. Yung mga schedules mo lagi ng puno. Pinaka-importante naman sa lahat is yung consideration talaga pagdating sa side ng students. Kasi may mga times na
pinag-OT yung mga working students, ganyan. Tapos pag nalilate is, hindi mo na nila tinatanong kung bakit. May instances din na pinapalabas na diretso. Sa bawat oras na ginugugol sa trabaho, may oras na nawawala para mag-aral. Pero hindi siya sumusuko. Being a working student helps me a lot of, for becoming a person who I want to be. Okay, quality education for me is yung makapagtapos ka, makahanap ka ng work na inline sa napag-aralan mo kasi it means na naa-apply mo lahat ng tinuro sa'yo through that work. Since full-time student po ako, wala naman po akong commitment sa work. Oo, motivated ako, focus ako. And okay din naman yung performance ko so far sa school dahil hindi naman ako nag-work pa sa ngayon. So, yung most of my time, focus naman ako sa ACADS. Yung pagiging full-time student po is, I think nakakatulong po siya sa focus kasi hindi po ganun karami yung kailangan mong isipin. Unlike po kapag meron ka pong trabaho na kailangan pa po yun and hahatiin pa rin po siya sa bahay. Wala po siyang responsibilities sa work pero sa bahay po kasi marami pa rin pong responsibilities na kailangan gawin. SDG for Quality Education, dito na ipapakita kung gaano kahalaga yung edukasyon sa bawat kabataan, sa bawat tao. And para sa akin ng quality education, malaking opportunity siya sa atin kasi kung meron tayong ganitong edukasyon dito sa university natin, Bulsu, meron tayong e-library kung saan may mga libro tayo, may mga sources tayo na, or kung saan pwede tayo makakuha ng mga sources kapag meron tayong mga activities. Ngayon, scholar ako ng Bulsu, so wala akong binabayaran na tuition fee kaya madali naman sa ngayon. Nagkakaroon po ako ng quality education kapag po kunwari, if we have a lot of schoolworks po, most of the time, idediretso na po siya na uwi para masimulan na po siya and hindi po magka-cram dun sa mga kailangan pong tapusin. Since full-time student ako, hindi rin madali yung mga commitments na meron ako sa school, lalo na college ako. May research kami, may mga, lalo pag final, sabay-sabay. So, hindi maiwasan yung stress and pressure. So, kapag na-stress po ako, isa sa main source of strength ko is yung mother ko. Kahit OFW siya sa Dubai, one call away lang yung mother ko. Mag-state lang ako ng problems ko sa school, bigyan niya ako ng mga advices. And second, gumagala din ako with friends, family, ganyan. Nagkaka-cafe hopping kami. And, ayun, nag-enjoy talaga ako. Nakakalimutan ko rin yung stress ko kahit saglit lang. Doon pa rin naman po yung minsan na-burn out kahit wala pong trabaho. It's just a matter of kung paano po i-handle yung schoolworks na meron po. Iba man ang kinagisnang komportableng buhay, hindi rin biro ang pressure na kanilang kinakaharap. Ang pinakamahalaga sa pagtuturo ay yung updating ng literature and references na ginagamit na. With regards to the teaching methodologies, I am always incorporating doon sa mga klase ko ng mga for example yung sa mga skills nila nagbibigay ako ng mga activities na makakatulong to enhance yung skills nila and ma-discover yung mga talents nila. You need to have a wide range of reading materials para makapagturo ka ng tama at accurate at suitable sa klase ng education na dapat na nakukuha ng mga estudyante. Nagbibigay ako ng mga activities with regards sa kung paano ma-enhance yung artistic side ng mga students kasi naniniwala ako na bukod sa academic side ay meron ding iba pang mga talento yung mga estudyante. Yung SDG 4, it's about quality education and sustainability in quality education. Yes, it's guaranteed by the Constitution. But it doesn't mean it's automatically translate into quality education. It is a question of direction. With regards doon sa importance naman ng SDG 4, sobrang importante nito kasi if mababalitaan natin,
may mga balita tayong naririnig na napakababa ng literacy level no, ng mga estudyante ngayon. So ibig sabihin, mababa yung kanilang comprehension pagdating sa mga academic knowledge no, and real life situations dahil nalilimita lamang sila doon sa mga gusto nilang malaman o sa kung ano lang yung naituturo sa kanila. Para sa guro, ang tunay na sukatan ng tagumpay ay ang bawat batang lumalaban. Undergrad ako ng college sa National Teachers College. Meron akong nag-aaral na anak na nag-aaral sa BSU. Nakapagtapos ng high school graduate. May pinag-aaral akong isang anak. For ano naman ako, nung nag-aaral ako nung araw, siyempre medyo ka po sa financial, pero ngayon sa panahon ngayon, yung asawa ko nakapagtrabaho, kaya nasusuportahan namin yung anak ko, kaya hindi namin problema yung financial support. Para sa akin, kaya hindi ako nakapagtapos ng pag-aaral noon dahil sa financial. So malayo kasi kami dito sa college, malaki yung pamasahe. Marami kami magkakapatid, kaya kinapos ng financial. Yung quality ng education ngayon mas accessible kasi sa mga computer na ginagamit. Tapos yung mga online learning, so, maraming mga scholarship na binibigay yung eskwelahan, ang gobyerno. Kahit pa paano may service na rin para mapag-aral siya. Mas mapapadali ngayon dahil nga minsan, by online, makikita mo na may scholarship program, di ba? Ngayon, kahit nasa bahay ka, accessible yung computer para mag-search ng mga kailangan mo. Malaking tulong siguro yung trabaho ko sa BSU para mapag-aral siya. Kailangan niyang pagsumikapan para hindi siya matulad sa akin na hindi nakapagtapos ng college. Hindi man siya nakapagtapos, lahat ibibigay niya para maipasa ng anak ang laban na hindi niya natapos. Muli, nasa ating mga kamay ang pag-asa. Muli, ito po ang kapuso mo, Jessica Mendoza. At sana'y magsilbi itong paalala na walang bata ang dapat na maiwan at walang pangarap ang dapat na mamatay.